Si Stella is now dancing with Alden na halos yakap-yakap na siya. My lady, you are the most beautiful girl in this party. You know that, right? Wika ni Alden. There you go again, Alden. Ani Stella na natatawa sa sinasabi ng nobyo. I'm just telling you the truth. Well, not just in here, my lady. You are the most beautiful girl I've ever met inside and out. Sambit pa ni Alden habang titig na titig kay Stella. Nakatingin din sa kanya si Stella. Hindi niya maiwasang isipin kung paano siya nagagawang mahalin ng gwapong lalaking ito. Napakagwapo nito sa suot niya. He is wearing his red traditional suit as the Dukes of Normandy. He looks more of a prince. Alam niyang napakaraming babae ang nagkakandara pa para mapansin lang nito. Pero siya ang babaeng laman ng puso ng isang Duke, Alden. Hindi man pareho ang nararamdaman nila, ay importante ito sa puso niya at alam niya na hindi niya ito sasaktan kahit anong mangyari. I can say exactly the same for you, my Duke. There are girls in her who would want me out of the picture para magkaroon sila ng chance sa gwapo kong Duke. Ani Stella na nakangiti. Well, I don't care how many are they. I only want my countess. Walang sinuman ko hindi ikaw, my lady. Ang makasama ka ng ganito ay higit pa sa sapat sa akin. Hindi ko kailangan ng iba, Stella. Seryoso namang sagot ni Duke Alden. Thank you, Alden. Thank you for everything. You're most welcome, my lady. Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba? Wika ni Alden. Yes, Alden, I do. Sagot ni Stella. Good. So please trust and let me hear that. Later on. Wika ni Alden at biglang nawala lahat ng ilaw sa buong Villa Contessa. Alden, what's going on? Tanong ni Stella. Relax, my lady. Everyone calm down and please share this moment with me. Wika ni Alden na may hawak na palang mikropono at doon ay nanahimik ang lahat. Marami ng pangalan ang tinawag sa akin at kinasusuklaman ng marami dahil sa pagiging walang pusong Duke. At wala akong pakialam doon hanggang sa araw na yun na nakita ko ang isang batang babae na naglalakad pababa ng hagdan mula sa isang krus. Gusto kong ibahagi ito sa lahat ng tao dito. Lalo na sa aking magandang si Stella. Hindi ako magkagalaw na tama ng mga sandaling yun na makita ko ang babaeng ito. She took my breath away at parang nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko palabas ng puso ko. Wala pang nagparamdam sa akin ng ganyan. Walang nakakuha na atensyon ko gaya niya. For the first time in my life, may nilapitan akong babae. Maniwala man kayo sa hindi, yun ang unang beses na nireject ako buong buhay ko. I gave it another shot though. And I was given a chance to have a dance with this girl. Nung time na yun, I swear I never want to let her go. May kung ano sa loob ko na nagsasabi na sa wakas ay natagpuan ko na siya. Nangyayaring hindi inaasahang pangyayari at tinanggihan ako sa gabi ring iyon. Bumalik ako sa France at tinanggap ang pagkatalo ko. I already accepted the fact na meron na pala nagmamahal sa puso niya. Isang himala ng buong buhay ko ang dumating sa akin at nakita ko siyang muli. May nakabuhos sa akin ng kape, munti ko na nga siyang bigyan ng leksyon pero nang makita ko siya, halos magpasalamat ako sa pagbuhos niya ng kape sa akin dahil ngayon ko lang ulit siya nakita. Call it fate or destiny but at that time, I swear to not let her go. Sa pagkakataong ito ay malaya siya ngunit labis na nasira. Gusto kong pumatay at magpasalamat sa bastardong lalaki yun na dumurog sa puso niya because if he didn't, she wouldn't be right there where I want her to be. I swear, hindi madaling pag-aanin ang sakit sa puso mo pero hindi ko lang mapigilan kahit gaano pa kalaki ang pagtanggi mo sa akin. Waiting for you is worth it. Worth it because, after all, I'm glad that I have you now. Ipinagkatiwala mo sa akin ang puso mo at hindi ko ito sisirain. Gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng bumihag sa puso ko. Samantha Stella Leblanc, my lady, can you see the stars above you? It would be a waste of time to count it because you can't. Looking up there, that is how many lifetime I would choose to fall in love with you over and over again. Habang nakatingin ka doon, gusto kong pakinggan mo ko na mabuti. I love you so much and as long as there is Stella, there will always be an Alden to love you and take care of you. So if you please, make me complete and say I do. Wika ni Alden at doon ay nagkaroon ng fireworks, saying, will you marry me and be my duchess? Gulat na gulat si Stella nang makita nagliliwanag na kalangitan. Hindi niya maiwasang mapaluha sa nakita niya doon. Nagliwanag na rin ang buong paligid at doon niya nakita si Alden na
Nakaluhod na sa harap niya habang hawak ang isang box na naglalaman ng isang mamahaling diamante. In front of her is the love at first sight heart-shaped diamond worth $11 million. Ipinagawang singsing ni Alden para kay Stella. Napasinghap ang lahat sa party na makita ang singsing. No question on how he loved her that he would go that far para makuha ang love at first sight diamond. Hindi makapagsalita agad si Stella habang siya ay nalilito sa mga nangyayari. Her heart is saying no dahil alam niya rin sa sarili niya na may mas matimbang sa puso niya pero hindi niya kayang saktan si Alden. Kitang-kita rin niya si Blake mula sa gilid ng kanyang mata na nagpupuyos sa galit. Sorry Blake, I can't be with you. There's no point denying that I still love you. I really do, but the person I should be with can't be you. Ani Stella sa kanyang isip kasabay ang pagtulo ng kanyang luha. Tapos ngumiti siya kay Alden na nakaluhod sa harapan niya. Yes Alden, I do. I'll marry you. Sagot ni Stella saka nagpalakpakan ng mga tao. Isinuot agad ni Alden ang singsing kay Stella at dali-daling niyakap ito ng mahigpit. Thank you my lady. You made me the happiest man in the world. Wika ni Alden na kitang-kita mo ang kasiyahan sa muka. Saka nito inanunsyo sa lahat ang kanyang fiancé. Everybody, I would like to present the future Duchess of Normandy, Countess Stella LeBlanc. Ani Alden na halata mong saya sa bawat salitang binibitawan. Blake on the other hand is furious on what he's saying. Wala na siyang pakialam kung malaman man ni Count Marshall kung sino siya sa buhay ni Samantha. Handa na siyang kunin ng asawa niya at ilayo sa party pero nang handa na siyang puntahan si Samantha ay naramdaman niya may humawak sa kanya. Ang mga bodyguards pala ni Count Marshall kaya napatingin siya rito. Don't you dare Alarcon or I will bury you alive. Mahina ngunit maigting na sabi ni Count Marshall na tila may pagbabanta sa kanyang mga mata sa paraan ng pagkakatingin nito kay Blake. Tila nanlamig si Blake sa nakikita. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang kalamnan. Ramdam ni Blake na isang maling hakbang niya ay ililibing na talaga siya ng buhay. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Mukhang tama nga ang lolo niya. Alam ni Count Marshall ang lahat tungkol sa kanya at sa puntong iyon na hindi na ito titigil doon. Ipasok niyo sa loob. Susundan kita doon. I congratulate my daughter for being engaged. Wika naman ni Count Marshall sa mga bodyguards niya. Saan mo dadali ng apo ko, Count Marshall? Natatakot na ani ni Don Julio. Kailangan namin mag-usap ng apo mo, Don Julio. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin para sa'yo. Napakarami mong nagawa para sa aking anak at taos-puso nagpapasalamat ako para doon. Sagot ni Marshall. Yun lang at tumalis na si Marshall para lapitan ang anak. Congratulations my princess, sambit ni Count Marshall na napakaganda ng ngiti para sa anak. Thanks Dad, and I bet you know this would happen right? Wika ni Stella. Okay. Yes, I do know about this plan, but not all of it. It was a good surprise though. Thank you Alden for making this such a memorable night. As for you my princess, alam kong tungkol dito dahil iginagalang ng iyong magiging asawa ang iyong daddy. He asked for my blessing, sweetheart. At si Alden ang uri ng lalaking pwede kitang ipagkatiwala. Sagot ni Count Marshall. I know that Dad. I'm really lucky to have him. Sabi naman ni Stella. I'm the luckiest my lady. You said yes, remember? Wika ni Alden na hindi mapigilan ng ngiti sa mga labi. You two lovers, enjoy the night. You'll have to excuse me for a while. Kailangan ko lang makausap ang isa sa mga associates ko, okay? Alright, Dad. Be back soon. This is your birthday party. Paalala naman ni Stella sa kanyang ama. I will, my princess. Hindi ako magtatagal. By the way, it's a very beautiful ring you have there. Fits you perfectly. Wika ni Marshall at hinalikan ng anak sa kanyang pisngi. Nakihalubilo na sina Stella at Alden sa mga bisita. Hindi na rin makita ni Stella si Blake sa mga naroon. Iniisip niya na marahil ay umalis na ito nang marinig ang sagot niya. Samantala, dinala naman ng mga bodyguards ni Count Marshall si Blake sa study room ng Villa Contessa. I know who the hell are you, Alarcon? Sa tingin mo, hahayaan kitang inannounce kung sino ka sa gitna ng proposal ni Alden? Anin naman ni Count Marshall. Count Marshall, I love your daughter. Wika ni Blake at nakatanggap siya ng isang malakas na suntok mula dito. You think so? Sa tingin ko hindi ganyan ang pinaramdam mo sa anak ko. I'm Samantha's husband and I will always be. Ani ni Blake at nakatanggap na naman siya na isa pang suntok. Hindi ka naging mabuting asawa sa kanya at kailanman
ay hindi Alarcon. Kasal siya sa akin at mananatili siyang Alarcon, Count Marshall. At kahit anong mangyari, hindi ko siya isusuko. Hindi ko hahayaang makawala siya sa akin. Mahal ko po ang anak niyo. Mahal na mahal. You bastard! Ang lakas ng loob mo sabihin sa akin yan pagkatapos mo magsinungaling sa harapan ko? Sagot ni Count Marshall at saka sinanyasan ng mga bodyguards na bugbugin si Blake. Bawat suntok mo'y para sa lahat ng sakit na dinulot mo sa aking prinsesa. Dahil sa pananakit mo sa kanya, para sa paluloko sa kanya. Sa lahat ng pasana na tamo niya sa'yo, dahil hindi mo siya inalagaan. Galit na wika ni Marshall habang patuloy na binubugbog ang mga tauhan niya si Blake. Sinanyasan niya ang mga ito na tumigil pagkailang sandali. At ito, para to sa apo ko na pinatay mo. Ana ni Count Marshall, sabay ang pagpakawala na isang malakas na suntok sa mukha ni Blake. Dumugo ang mukha niya sa lahat ng suntok na tinanggap niya, pero ang pinakamasakit ay yung huli suntok na nakuha niya kay Count Marshall. Ang sakit ay umaabot sa kanyang puso habang binabanggit niya tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na namatay dahil sa kanya. Tears fell from his eyes at datot dahil hanggang ngayon ay sinisisi pa rin niya sarili niya sa nangyari. Hindi siya lumalaban sa kahit anong suntok ang ibato sa kanya. He deserved all this. Pagbabayaran mong bawat pagpatak na luha niya, Alarcon. Bawat patak nito. Kung sa tingin mo'y titigil ako dito, yun ang magiging pinakamalaking pagkakamali mo. Malayo-layo pa tayo sa pagtatapos. Kakalad ka rin kita pababa sa impyerno kung saan ka nararapat. Hindi kita mapapatawad hanggat hindi pa ako umaabot sa aking libingan. Yan ay isang bagay na dapat mong tandaan. Nagsisimula pa lang ako. Ani ni Marshall at lahat ng iyon ay tumatak sa isip ni Blake. Hindi na kayang magbitiw ni Blake na isa pang salita. Grabe ang bubog niya pero alam niyang mabubuhay siya. Dahil yun ang gusto ni Count Marshall. Paalisin niyo siya dito. Siguraduhin walang makakapansin lalo ng aking anak. Wika ni Count Marshall. Inilabas na ng mga tauhan ni Count Marshall si Blake using the back door. Dinala ng mga ito si Blake sa kotse nila. Lumabas na rin si Count Marshall at agad na pinuntahan si Don Julio. Hinihintay ka na ng apo mo sa labas, Don Julio. Kinalulungkot ko na kailangan nating magkita sa ganitong paraan. Kung hindi man, alam kong dapat naging mabuti tayong magkaibigan. Salamat sa pagpunta sa aking kaarawan. Ani ni Count Marshall. Hindi na nakapagsalita pa si Don Julio at agad na pinuntahan ng apo. Napabuntong hininga si Don Julio nang tumingin sa apo. Grabing bugbog at puno ng dugo ang mukha. Blake, iho, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Don Julio kahit pa alam niya kung sino ang may gawa nito. You're right, Lolo. He knows everything. Every single part of it. Wika ni Blake na hirap magsalita. Apo ko. Ani naman ni Don Julio na siyang nahihirapan para sa apo. I deserve this. I really do. Wika ni Blake bago nawala ng malay. Idiniretso na sa mansyon si Blake pero bago sila makarating doon ay naipatawag na agad ni Don Julio ang doktor. Hindi sila agad diniretso sa ospital dahil ayaw niyang lumaki ang issue na baka lalo pang ikagalit ni Count Marshall. Kamustang apo ko, Dok? Ani naman ni Don Julio sa doktor. He's fine now, Don Julio. Grabe lang natamong bubog niya at for sure may mga pasa pero walang major. Nawala lang siya ng malay dahil sa sakit pero ayos lang siya. Ani naman ng doktor. Nang makaalis ang doktor ay napaupo lang si Don Julio sa tabi ng apo. Sorry, Blake. Wala akong nagawa. Ang isang ama na nasasaktan dahil sa kanyang anak ay isang bagay na hindi ko mapipigilan. Sana dumating din ang pagkakataon na makapagpatawad siya. Stay strong, Blake. Malalampasan mo rin to. Just have faith. Ani naman ni Don Julio. Sa Villa Contessa naman ay madaling araw na natapos ang party. Stella is all alone now on her room. Ayaw siyang dalawin na antok kahit pa pagod ng katawan niya. She's staring at her love at first sight diamond engagement ring. Dapat masaya ako ngayon. Masaya na siguro ako ngayon. Ngayong engaged na ako kay Alden. Bakit hindi ako makaramdam na kahit katiting na saya? Bakit hindi ko maiwasang isipin ka, Blake? Sorry, May Lucas. Alam kong pinagsisisihan mo na lahat and I know you love me. Pero hindi na tayo pwede. Sa panibagong buhay na makikita tayong muli. Pangako, kahit gaano kahirap at kasakit ang mahalin ka, hindi kita bibitawan. Ani Stella sa kanyang sarili. Nasa isang sikat na hotel ngayon sina Marshall, Stella at Alden para sa isang press conference sa pagtatapos ng museum na ipinagawa ni Marshall isang araw matapos ang kanyang kaarawan. Announcing the arrival of Count Marshall of La Marche,
Duke Alden of Normandy and Countess Stella of La Marche, ani ng tagapagsalita ng press con. You may go ahead and start your questions, anunsyo pa nito. Count Marshal, bakit sa lahat ng bansa pinili mong Pilipinas para magpatayo ng museo para sa asawa mo? Ang aking matagal na nawawalang anak na babae pinalaki dito. Gusto kong ibalik ang pabor sa paggawa ng ilang simpleng bagay, ani naman ni Count Marshal. Duke Alden at Countess Stella, totoo bang officially engaged na kayong dalawa? Tanong naman ng isa pang reporter. Yes, it's true. I proposed last night. Sagot ni Alden na ipinakita pa ang singsing sa kamay ni Stella. For Count Marshal, did you really go for a Filipino company to build a museum? Tanong naman ng isa pang reporter. It's true, but I guess I made a mistake. Ani naman ni Marshal, kaya napatingin sa kanya sina Stella at Alden. Nagkaroon din ng bulong-bulungan sa loob ng pinagdarausan ng press con. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit, Count Marshal? Don't get me wrong. Montefalcon Corporation is good. However, I'm just expecting a little bit more. Ang ganda ng infrastruktura. Pero may kulang. Naghahanap ako ng isang bagay na magpapatingkad dito. Bilang isang lablak, ito ay nag-iisang trademark sa aming pamilya. Hindi kami nagsasettle dahil lang sa maganda pero lagi kami naghahanap ng kakaiba despite the time. Ani naman ni Marshal. Kaya hindi ka na-impress sa kinalabasan, Count Marshal? Dagdag pa ng reporter. I could say yes, I'm not that impressed. Sagot ni Count Marshal. May mga sabi-sabi na hayaan mo silang gawin ng mansyon na magsisilbing regalo mo sa iyong anak at magiging manugang. Magpapatuloy ba yun at bibigyan mo sila ng isa pang pagkakataon na patunayan ang kanilang worth? Tanong pa ng isang reporter. Maaari na nating itigil ang chismis na yun. Gusto kong maging one of a kind ang regalo ko. Nakapili na ako ng kumpanyang gagawa nito. Ito ay walang iba kung hindi ang Verdant Builders Incorporation. Wika ni Marshal na may pinalidad sa desisyon. Final question, Count Marshal, before the press con ends. Magkakaroon ba ng pagkakataon na muli kayong magkatrabaho sa Montefalcon Incorporated? Tanong ng reporter. Wala nang susunod pa. Salamat sa lahat ng pumunta sa press con ngayon. Sagot ni Marshal at tumayo na. Kasunod naman tumayo nito sina Stella at Alden. Dumiretso naman ang tatlong sasakyan agad at doon ay kinumpronta ni Stella ang ama. What was that all about, Dad? Tanong naman ni Stella. Stella, something I'm looking for ain't just there. Ani naman ni Marshal. What? How come? You never mentioned anything about it. Ani naman ni Stella na nag-aalala para sa mangyayari sa kumpanya ni na Don Julio sa naging pahig ng kanyang ama. Alam niyang sapat na ang mga salita ng kanyang ama para masira ang isang reputasyon. It's after I saw it, my princess. Pagkatapak ko sa lugar parang may kulang, sagot ni Marshal. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nawala na sa isip ko dahil sa preparation ng aking birthday party. At isa pa, sobrang saya ko sa nangyari engagement mo, sagot ni Marshal. Kahit na, Dad, dapat sinabi mo pa rin sa akin, ani naman ni Stella. Sorry, princess. I didn't mean any harm. I just got off with a lot of things, sagot ni Marshal. Kinabukasan ay kalat na ang balita sa linmang pahayagan sa loob at labas na bansa ang mga binitawang salita ni Count Marshal. Dahil sa nangyaring balita ay pababa ng pababa ang stocks ngayon ng Alarcon Incorporation. Nag-uumpisa na rin mag-pull out ang mga investors. Nasa mansyon umagang si Don Julio nang makarating sa kanyang balita. He's lost for words sa mga nababasa niya sa pahayagan. What the hell is happening? Tanong ni Don Julio sa sarili. Nasa ganong pag-iisip siya nang bumaba na si Blake. Hirap man dahil masakit pa rin ang katawan, ay pinilit niyang bumangon dahil gusto niya makita si Samantha. Lolo, are you alright? You seem tense. Ani naman ni Blake. I am. Look at this, Blake. Ani naman ni Don Julio. Kinuha naman ni Blake ang pahayagan sa kadali-daling binasa. Headline. I guess I made a mistake. Count Marshal headline. Yes, I'm not that impressed. Count Marshal headline. There won't be another one. Count Marshal, iba-ibang pahayagan pero iisang sinasabi na hindi nagustuhan ni Count Marshal ang pinaghirapan ni Blake. Maras namang naibato ni Blake ang pahayagan dahil sa inis. Damn it, he's really not wasting time. Ani naman ni Blake at nagmamadali ng tumayo takmang babalik sa kanyang silid. Where are you going, Blake? Tanong naman ni Don Julio. Office, I need to fix this immediately before it's too late. Wika ni Blake. For Christ's sake, hindi ka pa maayos, iho. Ani naman ni Don Julio. I'm fine, Lolo. I need to do something. Some damage control. I'll set a meeting with our European investors.
This project is very critical, you know that. Kaya hindi ko pwedeng ipagpabukas to, ani ni Blake. But Blake, apela pa ni Don Julio pero pinigilan na ni Blake ang ano pa mang sasabihin nito. Lolo, ayos lang ako. Don't worry, aayusin ko lang to. Sagot ni Blake at dumiretso na ito sa kanyang silid para maghanda sa pagpunta sa opisina. Pagdating niya ay nagpaset agad siya kay Rosalie ng meeting sa mga European investors. What now, Mr. Alarcon? Count Marshall of La Marche is not pleased, ani ng isang investor. Nagkaroon ng konti hindi pagkakaunawaan. Paumanhinto ko sa problemang ito, ani ni Blake sa mga kaharap sa conference call na iyon. Really now, Mr. Alarcon? Sa tingin mo kaya mo kami lokohin? Tumawag ako sa count at kinumpirma ang balita. Sinasabi mo bang nagsisinungaling siya? Wika ng isa pang investor. Sa huling pag-uusap natin, sigurado kang makukuha mo ang susunod na proyekto. Now what? Ani naman na isa pang investor. Inaasahan mo bang sasama kami sa pagbagsak mo? Wika pa ng isa sa mga investor. I'm really sorry, gentlemen. I'll get this taken care of the soonest possible time, sagot ni Blake. Save it, Mr. Alarcon. Provisions is over. We're pulling out, ani ng isang investor. But, sambit ni Blake pero hindi na siya hinayaan pang magpaliwanag. No more buts, Mr. Alarcon. Sorry, but we are businessmen and as what we are, it's time for us to let this go, sagot ng isa sa mga investor. Meeting adjourned, gentlemen. Wika ng isa na tila mo pinaka-head sa kanila. Damn it! Sigaw naman ni Blake na naiba to ang isang paperweight sa kanyang lamesa sa pagkainis. Hindi niya alam kung anong gagawin sa puntong ito. Nasa isip niya yun nang pumasok ang sekretary niya sa loob ng opisina niya. Sir Blake, may naghahanap po sa inyo. Count Marshall daw po, wika ni Rosalie. Alright Rosalie, let him in. Ani naman ni Blake kahit pa alam niya na ito ang dahilan ng pagkawala ng kanyang investors. A penny for your thoughts, Mr. Alarcon. Ani Marshall nakapasok na pala ng hindi namamalaya ni Blake. Good morning, Count Marshall. What can I do for you? Wika ni Blake who decided to act formal in front of him. Very good, Mr. Alarcon. Mayroon akong pakaramdam na hindi magiging madaling gawain na ibagsak ka. Pride, hindi ba? Wika ni Marshall na may ngisi sa mukha. Thank you for the compliment, Your Highness. Is that all the reason you came here? Wika ni Blake na pinipigilan ang sarili na hindi magalit sa karap. Oh no, about that, I wanted to give this to you personally. Ani naman ni Count Marshall, sabay abot na isang brown envelope. What is this? Tanong naman ni Blake. Open it and see for yourself, Mr. Alarcon. Binuksan ni Blake ang envelope and pain crossed his heart. Hindi ko to pipirmahan. Never, sagot ni Blake dahil nasa kamay niya ngayon ang annulment papers para sa kasal nila ng asawa. Kung ako sa'yo, I'd choose wisely. Pirmahan mo ang mga papeles hanggang may natira pa sa kumpanya mo, sagot ni Marshall na seryoso sa kausap. Sorry, Count. Kung nasayang kong oras mo sa pagpunta rito, hindi ko hahayaang mawala ang asawa ko. Not in this lifetime, sagot ni Blake. Hindi ko alam kung matigas lang ang prinsipyo mo o sadyang tanga ka lang. Mawawala lahat ng meron ka. Hindi lang ikaw, kung hindi pati lolo mo, mawawala din ang lahat. Ani naman ni Marshall. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Pero hayaan mo ang lolo ko. Wala siyang kinalaman dito, sagot ni Blake. Gaya ng sinabi ko, nagsisimula pa lang ako, Mr. Alarcon. Sisiguraduhin kong pipirmahan mong annulment papers in no time. On your own, sagot ni Marshall. Thank you for that information, but I'll never do that. May paninindigang wika ni Blake. Well, tingnan natin. Oo nga pala, gusto ko lang sabihin sa iyo kung gaano ko saya sa ating munting laro noong huling pagkakataon na nasa France ka. Ipasok mo to sa iyong kokote. Nagawa mo siyang makita ulit dahil hinayaan kong mangyari. Kung pipiliin kong hindi, makukulong ka ulit. Kung naalala mo ang magandang kulungan ng France. Wika ni Marshall bago tinalikuran si Blake who is dumbfounded on what he heard. Damn it! Sigaw naman ni Blake at pinagbababato ang gamit sa kanyang lamesa. Our game is far from over, Alarcon. You still have a long way to go. Wika ni Marshall sa kanyang isip habang nasa elevator siya. Damn right, Count Marshall. Isa ka makapangyarihang tao talaga. Alam ko may kasalanan ako kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Pero si Samantha, nangako ako sa harap ng puntod ng anak ko na ibabalik ko ang mami niya at itatama ang lahat ng masamang nangyari. Wika ni Blake sa sarili
nang mapag-isa na siya sa opisina. Kinahapunan ay napakaraming reporters sa building nila. The news of the investors pulling out are selling like a hotcakes to the media, Sir Blake. Please use the emergency exit to get out the building, ani Rosalie sa kanyang boss. Thanks, Rosalie, sagot ni Blake. Nasa sasakyan na si Blake pauwi sa mansyon pero binabagabag pa rin siya ng mga isipin tungkol sa kumpanya. Kailangan rin niya makausap si Samantha. Sa Villa Contessa naman ay nag-uusap sina Count Marshall at Alden. Can't we just this thing with Alarcon, Uncle? Tanong naman ni Alden. No, Alden. Pagbabayaran niya lahat ng ginawa ng Alarcon na yun sa anak ko. At sa inyong dalawa, humanda kayo dahil maya-maya lang ay babalik na tayo sa France for the wedding. Sa ganung paraan magkakaroon ng malit na Alden at little Stella na tumatakbo sa bahay. Wika ni Marshall, who looks hopeful. Napangiti naman si Alden sa sinabi nito. Alam niyang mabuting tao si Marshall. Masyado lang masakit para sa kanya na masaksihan ng trauma na pinagdadaanan ng kanyang nag-iisang anak na babae. If you say so, if you'll ask me, I could have brought a priest upon my proposal and not wait until we are back, ani naman ni Alden, kaya nagkatawanan sila. Ano ang mangyayari ngayong unti-unti nang bumabagsak si Blake sa kamay ng ama ni Samantha? Ano ang gagawin ni Samantha para matulungan si Blake? Pirmahan na kaya ni Blake ang annulment paper? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.